Marami na sa ngayon ang nakapansin sa tila bumababang performance nitong si Buddy Hield sa Golden State Warriors. Hindi na mataas ang kanyang minuto sa kanilang laban kontra Minnesota. 13 minutes lamang ang kanyang naging playing time. Malaki ang ibinaba ng kanyang minuto kumpara sa mga unang laban na ito'y kumakamada ng malaking puntos. Sa unang 8 laro, mayroong record na 7-1 ang Golden State Warriors at sa mga puntong iyon si Buddy Hield ay nag-a-average ng 21 points at mayroon siyang shooting percentage na 50% sa field at sa 3-point line. Ngunit sa huling 10 laro, nag-a-average na lamang sa ngayon si Buddy Hield ng 11 points, 40% na shooting sa field at 37 na lang sa 3-point line. Kahit kinoconsider na mataas ang shooting na yan sa 3-point line, ngunit ang pagbagsak ng kanyang shooting percentage ay nakakabahala na. Marami na sa ngayon ang nakapansin sa tila paulit-ulit na nangyayari kay Buddy Hield sa mga kupunang pinaglaruan niya. Especially ngayon sa Golden State Warriors, ito'y kanilang nararamdaman na. Bale, heto nga raw yung tinatawag na Buddy Hield cycle na sa unang mga laro ay malaking puntos ang kanyang kinakamada at maraming tres ang kanyang naipapasok. Pero kalaunan mga idol, hindi na ito nakakapukol ng tres at kaya sa kanyang mga nakaraang kupunan, pinapakawalan na lamang siya. Ngayon mga idol, isa itong malaking pagsubok para kay Buddy Hield kung kanyang mababaliktad ang kanyang performance sa ngayon. Sa kabilang banda, itong si Klay Thompson sa Dallas Mavericks, kahit na hindi na siya sinasama ni Jason Kidd sa kanilang closing lineup, ay naging maganda pa rin naman ang numerong kanyang naibibigay sa kanila. Sa kanilang huling laban nga, siya ay pumuntos ng 20 at nakapukol siya ng 3 3-pointer. Sa kanilang panalo yun laban sa Toronto Raptors. Sa ngayon nga ay patuloy ang kanilang winning streak. Mayroon na silang 7-game winning streak mga idol. Kahit na hindi man siya napapasan, kahit na hindi naman ganoong kalaki ang kanyang kinakamada, at least consistent si Klay Thompson at maganda naman yung kanyang depensang na ibibigay sa kanyang kasalukuyang team. Mayroong discount ang offer ng Pelicans kay Brandon Ingram mga idol. Originally, ang kampo ni Brandon Ingram ay humihingi ng $207 million sa loob ng 4 na taon na extension sa kanila. Sa ganyang gustong presyo ni Ingram, siya ay makakatanggap ng $51 million kada taon. Subalit ngayon mga idol, ang maa-afford lamang daw ng Pelicans ay $40 million bawat taon para sa kanya. Halos nasa $10 million din mahigit ang nawala sa gusto ni Brandon Ingram. Matunog na nga rin ang mga usap-usapan na hindi na ito babalik sa kanila at susubukan na lamang ang kanyang tsansa sa ibang kupunan. Nauna na nga hong pumalit ng agency itong si Brandon Ingram mga idol at marami ang naniniwala na iyon ang kanyang unang hakbang tungo sa kanyang kagustuhang makalabas na sa poder ng Pelicans.